Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Aksidente sa trabaho kung nasa Japan. Aksidente sa trabaho at karapatan ng manggagawa sa Japan. Ang aksidente sa trabaho ay isa sa mga seryosong suliraning maaaring maranasan ng sinumang manggagawa. Maaaring mangyari ito sa iba't ibang lugar ng trabaho, gaya ng mga pabrika, construction sites, bodega, transportasyon, at iba pang industriyang gumagamit ng mabibigat na kagamitan at sasakyan. Bukod sa pisikal na pinsala, maaari rin itong magdulot ng emosyonal, psikolohikal, at pinansyal na epekto sa isang manggagawa at sa kanyang pamilya. Sa Japan, mayroong sistema ng Workers' Accident Compensation Insurance o ROSAI na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawang nasasaktan o nagkakasakit dahil sa kanilang trabaho. Layunin nitong matulungan ang mga empleyado sa pamamagitan ng pagsagot sa gastusin sa pagpapagamot, pagbibigay ng kompensasyon sa pagkawala ng kita habang hindi makapagtrabaho, at iba pang benepisyong naaayon sa batas. Kapag ang isang manggagawa ay nasugatan sa isang aksidente sa trabaho, mahalagang sumailalim siya sa wastong medikal na paggamot at sundin ang mga rekomendasyon ng doktor. Habang nagpapatuloy ang gamutan, sinusubaybayan ang kanyang kalagayan upang matukoy kung siya ay ganap na makaka-recover o kung magkakaroon ng permanenteng epekto ang kanyang pinsala. Sa ilang pagkakataon, maaaring umabot sa punto kung saan wala nang inaasahang malaking pagbabago sa kondisyon ng pasyente. Kapag nangyari ito, maaaring ideklarang tapos na ang aktibong paggamot at susuriin kung may natitirang permanent disability o SHOGAI. Ang antas na kapansanan ay mahalagang salik sa pagtukoy ng mga karagdagang benepisyong maaaring matanggap ng manggagawa. Bukod sa mga benepisyong sakop ng ROSAI, may mga pagkakataon ding pinag-aaralan kung may pananagutan ng ibang tao o organisasyon na naging sanhi ng aksidente. Kapag may napatunayang kapabayaan, maaaring magkaroon ng hiwalay na usapin tungkol sa danyos para sa pinsalang pisikal, pagkawala ng kita, at maging sa pain and suffering o psychological trauma na naranasan ng biktima. Mahalaga rin ang papel ng mga abogado o bengoshi sa pagbibigay ng legal na payo sa mga manggagawang nais maunawaan ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng tamang konsultasyon, maaaring malaman kung ano-anong benepisyo at legal na remedyo ang maaaring gamitin batay sa mga pangyayari ng kaso. Sa kabuuan, ang mga aksidente sa trabaho ay may malalim na epekto sa buhay ng isang manggagawa. Dahil dito, mahalagang malaman ang mga karapatan, benepisyo at legal na proteksyong ipinagkakaloob ng batas upang matiyak na ang mga biktima ng aksidente ay makakatanggap ng sapat na tulong at makatarungang pagtrato. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas,
Umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.